Bago ang lahat, luma muna. Maraming mga NBA legends ang nanalo ng MVP pero hindi nanalo ng championship. Gaya ni Steve Nash, Barkley, Karl Malone, John Stockton at marami pang iba. Meron namang nanalo ng championship pero hindi nanalo ng MVP award tulad ni Jerry West, Isaiah Thomas, D. Wade at maraming pang iba ulit kung may hanapin kayong player. Si Jerry West ang kinukonsider na best player na nanalo ng championship pero hindi nanalo ng MVP award. Siya lang din yung nag-iisang nanalo ng Finals MVP na hindi nag-champion ng kanyang team sa taon kung kailan niya nakuha ang award na yon, noong 1969. Nanalo si Jerry West ng championship noong 1972, naging 14-time All-Star, naging scoring champion, 12-time All-NBA selection, 5-time All-Defensive Team, naging member ng 35, 50 at 75 greatest player ng NBA. May average siyang 27 points, almost 6 rebounds at 6 assists per game. Yung pangalawa dito kay Jerry West ay si John Havlicek ng Celtics. 8-time NBA champion, 1974 Finals MVP, 13-time All-Star, 11-time All-NBA, 8-time All-Defensive Team, member din siya ng 35, 50 at 75 greatest player. May career average na 20 points, 6 rebounds at 4 assists per game. Yung nilagay na pangatlo doon si Scottie Pippen, pero hindi talaga siya sa MVP nirarank nun, kundi isa siya sa mga greatest player na hindi nanalo ng Defensive Player of the Year. Si Kawhi ang isa sa mga player na posibleng masama sa listahan ng greatest player na hindi nanalo ng MVP. Naging 2-time NBA champion, 2-time Finals MVP, 2-time Defensive Player of the Year, member din ng 75 greatest player at siya din yung unang player na nanalo ng Finals MVP sa magkaibang conference. Base kay Barkley, ang Clippers ang isa sa worst team sa NBA history dahil nga nakapasok na siya sa NBA, nag-retire na siya, yumaman, humirap, tumaba, pumayat, tumaba ulit, hindi pa rin nakakapasok ng finals ang Clippers. Ang tanging nakagawang ilapit ang Clippers dito nga sa finals ay si Kawhi nung West Finals noong 2021 kaso nga na-injured siya. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok sila sa conference finals. Sa kanya din binigay ang credit kung bakit nag-champion noon ang Raptors dahil siya yung major addition doon. Ang sinasabi pa noon, hindi mananalo si Kawhi ng MVP dahil di umano boring ang game niya. So sila ang may sabi noon, hindi ako, sinabi ko lang. Kasi nga basic yung ginagawa ni Kawhi pero effective naman. Hindi rin kasi masyadong nakakalaro si Kawhi ng maraming games. Since 2019, ito yung nalipat siya sa Raptors at ito pa rin yung matatawag mong prime Kawhi. Hindi pa siya nakakapaglaro ng 70 games. Ang pinakamarami niya 60 as of January 28, 2024. Hindi pa rin nakakaabot ng 15,000 points si Kawhi. Dahil sa discussion, hindi naman talaga siya isang offensive type player. Pero sasabihin ng iba, nag-a-average ng mahigit 20 points per game, hindi offensive player. Ang tawag sa kanya, two-way player, offense at defense. Kaya nga yung mga players na katulad niya, naging mataas yung value nung kasagsagan niya sa Raptors paglipat ng Clippers. Kasi gusto ng mga teams na makakuha ng isang katulad ni Kawhi. Naging effective yun sa mga teams na pinuntahan niya. Kapag chinek pa yung accolades ni Kawhi, 7-time All-Defensive Team at 2-time Defensive Player of the Year. Sa NBA ngayon, 5 teams na lang hindi pa nakakapasok ng finals, 4 galing sa West. Ang Clippers, Minnesota, Memphis, Pelicans at ang Hornets. Ang Clippers ang pinakamatagal na franchise na hindi pa umaabot ng NBA Finals. Based na din sa mga analysts at write-ups, si Kawhi ang pwede makapagdala sa Clippers sa finals, puwera usog. Hindi binabanggit doon na kasama niya yung dalawang former MVP na si Westbrook at si Harden, pati na rin si Paul George. Kasi kung magkakaroon ng narratives, 4 na star player ang nasa Clippers. Ang panabla kasi doon, kay Kawhi lang naging okay si Harden at si Westbrook. Kilala niyo naman kung sino mga star player ang nakasama ng dalawang former MVP.